Sabihin mo na hindi yun kasali. Eh syempre tayo mga Pinoy mabait tayo. Una, okay. Pangalawa, okay. Pero pangatlo, hindi na okay yun na. Tandaan, huwag masyadong masipag dahil hindi ka magiging tagapagmana ni Baba. Hindi ka tataasan ng sahod, bagkos dadagdagan yung trabaho mo. Kaya kung ano man yung work mo, tapos kung napansin mo na, example, maaga kang nag-duty, maaga kang pumasok, and then, So, bad news mga kabayan, may na-receive tayong bad news. Isa na naman kababayan natin ang pumanaw at binawian nga ng buhay habang nagtatrabaho at nakikipagsapalaran dito sa Saudi Arabia. So, nandito siya sa Taif, Saudi Arabia. And ang pangalan niya ay si Riolin Saison. Hindi ko alam kung taga saan siya. And yun na nga, nalaman ko na binawian siya ng buhay dahil nga sa kinukulong siya ng kanyang amo at hindi rin pinapakain. At higit sa lahat, overwork. So, hanggang ngayon, iniimbestagahan nga kung ano ba talaga yung nangyari. Yun, inaasikaso pa para maiuwi nga si Kabayan. Si Kabayan ay nagtatrabaho dito sa Taif, Saudi Arabia at dito rin siya binawian ng buhay. Nakakalungkot lang isipin no na habang nakikipagsapalaran tayo dito is hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin habang tumatagal tayo dito sa Middle East. And yun na nga, isa nga sa pinaka main problem natin dito na is yung pagiging madamot nila. Lalo-lalo na dito sa Saudi Arabia, yung pagiging madamot nila sa pagkain. Hindi naman lahat, pero mostly talaga na na-encounter ko nga. Sa tagal-tagal ko dito na nagkakaroon ako ng mga nakakausap na ibang katulong, ibang DH is mostly na-encounter ko is problema sa pagkain at overwork. Yun, kadalasan talaga yun. Problema sa pagkain dahil nga madadamot sila. And overwork kasi minsan may mga tayo na hinihiram pa, pinapahiram pa sa kapatid, sa nanay o sa ibang kamag-anak. And sabihin na naman na bakit hindi nagsumbong, bakit hinayaan na magpahiram. May mga bagay po talaga na hindi madaling gawin katulad ng magsumbong sa agency. Kahit magsumbong ka pa sa agency, ang sasabihin lang sa'yo, as long as hindi ka sinasaktan, as long as pinapakain ka, as long as hindi ka dinadapuan ng kamay, ay okay lang. Yun ang mostly sinasabi ng agency. Bihira lang talaga ang agency na may pakialam. Mag-react ang mga agency dyan, totoo yan. Once na-deploy na-deploy na nila ang worker, minsan wala na silang pakialam. Magrereklamo ka, sasabihin lang nila as long as ganyan, ganyan. Minsan sinisin ka lang, hindi ka pinapansin. Alam natin yan kasi mostly yun din ang problema ng mga nagrereklamo. Kaya yun, napupunta sila kay Kabong, napupunta sila sa Polo. Kasi nga pag agency, Diyos ko, suntok sa buwan na ang agency na tutulungan ka na may pakialam sa kanilang worker. Isa pa, about sa pagiging overwork mga kabayan ko na nandito nga sa Middle East, lalong-lalo na dito sa Saudi Arabia. Isa sa talaga pinaka ayaw natin dito is yung overwork. Yung papahiram ka, lalo na ngayon na bakasyon, yung walang pasok, mostly nagbabakasyon sila. So, sad na lang din sa mga kabayan natin na iniiwan sa mga kapatid, iniiwan sa mga pinsan, iniiwan sa mga nanay na walang katulong. Kasi kapag naiwan ka doon sa bahay na walang katulong, iniwan ka ng amo mo doon, pagtatrabahuin ka. Minsan aabusuhin ka, utusan ka ng kung ano-ano. And ikaw ang kawawa. Kasi nga iniwan ka, 'di ba? Hindi ka makapalag. And yun ang mostly dito sa Saudi Arabia. Kasi yung mga kaibigan ko na nasa Kuwait, yung mga kaibigan ko na nasa Dubai, pag nagbabakasyon ng amo nila, is sinasama sila. Out of the country man yan or in the country, isinasama talaga sila. Pero dito sa Saudi Arabia, mostly dito is iniiwan sa nanay, iniiwan sa kapatid. Kung saan naaabuso nga ang isang worker. Inaabuso sa pagtatrabaho. Sinasamantala yung pagkakataon na nandoon sa kanila yung DH. Yon ang pinaka-main problem dito. At yun na nga, pagkain madadamot din sila. Akala kasi nila robot tayo. Robot tayo na hindi tayo napapagod, hindi tayo nagugutom. Dito nga,
is isa sa mga na-encounter ko nga is problema nga sa pagkain katulad ng sinabi ko. Yan sila, bibigyan kanila ng pagkain. Dito kasi ang pagkain dito ng kanin, nasanay na tayo, di ba, na 3 times a day. Dito ang pagkain ng kanin 3 times a week, 2 times a week. Swerte na lang yung 4 times a week. Pero mostly talaga yung iba't iba yung tinapay. And pinapakain nila tayo dito is twice a day may breakfast ka pero tinapay and may lunch ka. Hindi mo alam kung ano magiging lunch mo, kung rice ba o ano ba. Yung dinner, wala na yun. Swerte na lang yung Sagala o Patulon dito na nagkakaroon pa na pagkakataon makakain ng dinner. Kaya nga number 1 nga tips ko dyan sa mga madadamot ang amon niya. Lagi kong sinasabi to, sasabihin ko na naman na pag kumadamot yung amon nyo, sa oras na sumahod kayo, bumili kayo ng mga pantawid gutom. Katulad ng mga toast bread, ng Indomie, basta yung mga mabilisan lang para makasurvive ka sa 2 taon. Yun ang pinaka tip na gawin ninyo kahit gumastos ka pa. Kahit saan naman gagastos ka talaga, di ba? So, yun ang gawin ninyo. Ngayon, kung bago pa lamang kayo, tapos madamot yung amo nyo, tapos wala kayong pera, kasi bago pa. Ang gawin nyo, magnakaw kayo ng tinapay. Pag nahuli kayo, doon magreklamo na kayo. Una, pag ganun madamot bago ka, magreklamo ka sa agency. And then yung agency, kakausapin yung employer mo. Then pag wala pa rin pagbabago, yun ang gawin mo. Magnakaw ka ng pagkain nila. Pag nahuli ka, sabihin mo na kailangan mong kumain dahil nagtatrabaho ka sa kanila at hindi ka robot. Ngayon, kung ayaw nila, aalma sila o magagalit sila sa'yo or mag-run sila sa'yo, sabihin mo na ihatid ka sa agency dahil hindi mo kaya na hindi ka nagtatrabaho ka na hindi ka kumakain. So, yun ang sabihin mo. Huwag kang matakot kabayan kasi nga 1 up to 3 months is your probationary period. So, may karapatan ka na bumalik sa agency, may karapatan ka na umuwi sa Pinas. Pero pag pinalagpas mo na yon ng 3 months up, wala ka ng karapatan kasi sisingilin ka na nila. Makakauwi ka after a year pero sa'yo yung pamasahe. So yun ang pinaka-best na tips ko sa inyo mga kabayan na madadamot ang amo. Kung overwork naman, pinapatrabaho ka sa ibang bahay, wag pumalag ka. Sabihin mo magsusumbong ka sa agency. Sabihin mo na hindi yun kasali. Eh syempre tayo mga Pinoy mabait tayo. Una, okay. Pangalawa, okay. Pero pangatlo, hindi na okay yun na. Tandaan, huwag masyadong masipag dahil hindi ka magiging tagapagmana ni Baba. Hindi ka tataasan ng sahod. Bagkos, dadagdagan yung trabaho mo. Kaya kung ano man yung work mo, tapos kung napansin mo na, example, maaga kang nag-duty, maaga kang pumasok, and then, maaga kang natapos, pero wala ka ng trabaho, pero inuutusan ka pa rin na kung ano-ano. Like for example, ganito, sabihin 10 a.m. ka papasok. Pumasok ka ng 8, natapos yung work mo ng 11 or 12 kasi nga 8 ka pumasok. Ang sabi nila 10 a.m. Ang mangyayari niyan, may vacant ka na makakapagpahinga ka kasi maaga ka pumasok, maaga ka natapos. Minsan yung iba, inaabuso ka pa. Kapag wala ka ng work, pinagtatrabaho ka pa ng kung ano-anong anik-anik dyan. Or kung minsan, pag worse pa, hinihiram ka. Kaya kung ako sa inyo, maging wise din kayo. Pag sinabing 10 a.m. ka papasok, 10 a.m. ka papasok, wag na wag mong aagahan dahil minsan inaabuso nila ang oras na meron ka. Maging wise. At wag masyadong sipagan. Pag sobrang masipag ka, pinapahiram ka. Kung ano yung kaya mo, kung ano yung kaya ng abilidad mo, doon lang yun. Huwag masyadong magpa-impress ng bonggang-bongga dahil hindi ka magiging tagapagmana dito. Katulong ka pa rin sa paningin nila at aabusuhin ka lang nila. Ngayon kung may mga gano'n na problema, senaryo na ganyan-ganyan, agad magpaalam sa agency. Sa sahod, pag delay, paalam ka agad, 1 to 3 months, napapansin mo na, ipaalam ka agad sa agency. Ngayon, sasabihin nila, as long as hindi ka sinasaktan, as long as ganyan, doon ka na sa polo. Then yung polo, OWA, sasabihan yung agency, and kung 1 up to 3 months ka pa dyan, mapupull out ka. And may choice ka kung gusto mong umuwi o gusto mong mag-change employer. Huwag kayong papayag na ganon na abusuhin tayo. At maging wais tayo mga kabayan. Kung pagkain lang ang problema, yon ang tips na sinasabi ko sa inyo. Ang pagsumahod is bumili ng mga pantawid gutom para maitawid ang 2 years. Then pagkatapos ng 2 years, mag-exit ka na.
Minsan kasi yung mga abusadong amo, nag-i-extend pa yung iba dyan eh. Ang titibay din ng dibdib nila eh. I-extend pa yan sila. Pag alam mo na ganun yung ugali ng amo mo at natapos mo na yung kontrata mo, umalis ka na. Dahil marami pang oportunidad ang naghihintay sa'yo. Maraming magbubukas ang pinto na ibang bansa sa'yo pag ex-abroad ka na. Hindi lang doon naka-stack ang buhay mo sa isang employer. Pag ex-abroad ka na, mabilis ka na matanggap. Even, pwede ka na mag-Hong Kong, pwede ka na mag-Singapore, or kahit saan pang country yan. Wag na wag mong isa-stock ang sarili mo sa isang employer, lalong-lalo na kung madamot ito at palautos. Tandaan nyo yun ha. Ang importante, natapos ang 2 years. Wag aabusuhin ng katawan dahil itong katawan natin to, ito lang ang puhunan natin dito. Pag ito, sumuko, wala na, tege na. Lahat na susuko. So alagaan natin ang ating mga sarili, mga kabayan. Dahil dito sa Middle East, sarili mo lang ang magiging kakampi mo, sarili mo lang pagkakatiwalaan mo. Huwag nating aabusuhin ng ating katawan. Pag alam natin pagod tayo, magpahinga. Marunong din minsan tayong pumalag. Huwag sige, oo ng oo. Pero ito nga si kabayan nga, yung kinamatay nga niya is hindi pinapakain, overwork at kinukulong. Pag gano'n na kinukulong ka, gumawa ka ng paraan. Anong paraan? Alam mo na yun, instinct. Pag nakikita mo sila na alis o may mga ganyan-ganyan, sumalisi ka. Okay, kung walang pakialam yung agency, magpunta ka sa polo, magpunta ka sa embassy dito sa Middle East. So si kabayan ay yun na ang nangyari sa kanya at ang pangalan niya si Riolin Saison. Dito siya nagtatrabaho sa Taif, Saudi Arabia. Rest in peace sa'yo kabayan. Naway mahanap na sarili mo ang tamang pagpapahinga. So yun na mga kabayan. Condolence sa pamilya ni kabayan.